today's video, may share naman ako sa inyo. Ayan guys, gagawa pala tayo ngayon ng puto bongbong. I-try natin. Yan talaga yung kakanin kapag malapit na yung Pasko dito sa mga Tagalog. Ayan. Umpisahan na natin. Ito, naglagay lang ako dito sa bowl ng glutinous rice flour, 3 cups at saka 1 cup na rice flour. Mag-add ako dito ng OB flavor para makulay violet yung ating puto bongbong. Kasi violet kasi yan. Tapos, i-mix-mix lang din natin. Mag-add din tayo ng tubig. 1 3/4 cup ng water yung gagamitin ko dito. Pero, unti-untiin ko lang. Hanggang sa makagawa tayo ng dough. Ayan, i-mix ko lang. Ayan, maglagay ulit tayo hanggang sa mabuo na siya ng dough. Tsaka syempre para ma-mix na rin maayos yung kulay natin, para maging kulay violet siya. Gagamit na ako ng plastic gloves guys, kasi hindi na siya kayang haluin sa spatula. Kailangan na talaga siyang kamayin para mahalo. Medyo mahirap din pala sa plastic gloves. Magkamay na nga lang ako guys. Buhos ko na lahat ng tubig. Pwede naman kamay yung gagamitin natin. Make sure lang na naghugas tayong kamay at malinis. Medyo nagkulay violet na yung ating dough. Ayan guys, nakagawa na tayo ng dough. Ngayon naman guys, kukudkurin naman natin yung ating dough. Gamit yung pang-grated or kudkuran. Kudkuran kasi yan sa amin guys. Yung tawag. Ayan, kailangan ganyan na yung dough natin. Kasi para mabilis maluto yung ating puto bongbong. Kailangan siyang kudkurin. Ayan na guys, tapos na natin na kudkud or na-grate yung ating puto bongbong. Kailangan ganito yung maging hitsura niya guys. Di ba parang na siyang nabuhaghag. Ngayon naman, isunod ko na yung ating gagamitin na pangbalot sa puto bongbong. Ayan. Dahon ng saging. Ayan, inano ko na yan siya guys. Ginupit ko na yan siya. Ngayon, iano lang natin muna siya sa apoy para, yun yung tips para hindi siya mapunit yung ating dahon saging habang magbabalo tayo. Ayan, umpisahan na natin i-ano sa apoy, lutuin. Lutuin ata yun guys kasi iganon kasi siya sa apoy eh. Hindi ko na alam kung yun ba yun. Ayan guys, iganito ko lang siya sa apoy. Medyo lutuin saglit. Para lang hindi mapunit yung ating banana leaves or dahon ng saging. Ganyan lang naman guys, simple lang. Para lang siya maluto unti. Ayan guys, tapos na natin naluto yung ating dahon ng saging. Ngayon, ikakat ko naman yung dito niya guys, kasi matigas to. Aalisin lang natin. Ayan, umpisahan ko na mag-cut. Kasi medyo napunit pala to. Ayan guys, tapos na tayo mag-cut sa ating dahon ng saging. Ngayon naman, ibabalot na natin siya, yung ating puto bongbong. Ayan guys, mag-umpisa na tayo magbalot. Ngayon pala guys, maglagay tayo ng star margarine sa ating dahon ng saging. Para lang hindi dumikit yung puto bongbong natin mamaya pag tinanggal siya.
Ngayon guys, ilagay ko lang dito sa dahon ng saging yung ating star margarine. Tapos, i-spread ko lang din. Para hindi talaga mamaya dumikit yung puto bongbong na ilalagay natin. Ganyan lang naman. Ayan. Maglagay na rin tayo ng puto bongbong natin. Tinidor yung gagamitin ko guys para magpantay yung ano niya. Ganyan lang siya. Kailangan buhaghag lang yung pagkalagay. Hindi mo siya pwedeng idiin para mabilis maluto yung ating puto bongbong. Ayan. Tapos ganyan lang. Ibabalot lang din natin. Hindi natin i-close yung side by side. Ayan. Ganyan lang siya guys. Ayan, uulit na naman tayo para makuha na talaga. Ayan, mag-spread lang tayo ng star margarine. Pwede din kayong gumamit ng butter kung anong available sa inyo. Ayan, tapos ilalagay natin ulit. I-form na natin siya bago natin siya ilagay. Ayan. Tapos, ganyan lang din siya. I-roll lang din natin. Yan. Tapos, hindi na natin tupiin yung side. Ayan guys, habang nagbabalot pala tayo guys, kailangan nakapainit na tayo ng tubig sa ating steamer. Ayan na guys, yung ating nabalot. Ngayon, ilagay ko lang siya dito sa steamer. Dahil cute yung steamer natin, hindi talaga siya totaling marami yung malagay. Iba pa rin pag yung steamer na malaki kasi marami siyang malagay. Ayan. Titingnan natin guys kung ilan yung magkasya. Mas maganda sana pag marami para isahang salang lang. Ayan, 8 lang yung nagkasya guys. Isasalang na natin yan doon sa kumukulong tubig. Ayan guys, dahil kulong-kulo na yung ating pinakuloang tubig, ilalagay ko na yung ating steamer pala dito guys. Ayan. Grabing init. Tatakpan ko lang siya. Ayan. I-steam natin yung ating putong bongbong na 12 to 15 minutes. Ayan na guys, yung ating puto bongbong luto na siya. Pero bago ko yan siya buksan guys, ngayon i-steam ko lang din yung ating niyog. Ayan, in-steam ko muna yung ating niyog guys. Isa din yan sa tip para hindi mabilis masira yung niyog natin. Ayan, tatakpan ko lang din muna siya saglit. Iinitin lang natin. Ito pala yung gagamitin na toppings natin guys sa ating puto bongbong. Yung ininit natin na, in-steam natin na niyog. Kinayod na yan siya. Tapos cheese at saka ubi condense. Nasa inyo pa rin yun guys kung maglagay kayo ng cheese at saka ube. Pwede din kayong gumamit ng asukal or mas kubadong asukal yung gagamitin nyo or ube condense. Ayan. Ngayon, ito na yung ating puto bongbong. Papahiran ko lang yan siya guys ng star margarine ulit. Ayan. Papahiran lang natin dito sa top ng ating puto bongbong ng star margarine. Pwede din kayong gumamit ng butter. Ito lang kasi available sa amin. Ayan na guys, yung ating puto bongbong. Maglagay na tayo ng kinayod na niyog, at saka cheese, pati ube condensed milk. Pwede kayong gumamit ng asukal. Ayan, sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye!